namin sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. O haleluya, haleluya, haleluya. Panginoon Diyos na mapangalin sa lahat. Narito po ang bayan ng hinirang po sa hamon ko, sa galing po. Panginoon, kayo po ang nagsabi sa iyong salita na kasalanan ng ulit pa ng mga tipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. O haleluya, Panginoon, sa oras na ito, ako po, Diyos, ay nagpapagamit sa iyo. Gamitin ko ako ang bilang daluyan ng iyong pagpapala. Nawa, lahat ng mamutangwi lalabas sa aking bibig ay oras ito ng kapangyarihan upang matalim po na malalim sa kanilang puso ang bawat salita na nagmumula sa aking mabibig. Gamitin mo po ako instrumento sa ito. Gamitin mo po akong daluyan upang ang lahat po ng iyong ang nais mo pong ipaaking sa gabi ito ay ito po ay kanilang maunawaan, malinaw, at kanila po itong madala sa kanilang pamumuhay sa bawat araw. Salamat po, Diyos, binamaling namin sa iyo ang magpapunin sa salamat sa pangalan ni Kristo Jesus ng Diyos at ang pagpapaligtas. Sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya ng Diyos, malakilig kayo para po sa pagpapasa sa akin. Sa salita naman. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit, chapter 39, verse 12. Pakinggan mo ako, Yahweh. Dinggin ang aking bibig. Sa daing ko't panalangin, huwag ka sanang manahimik. Sa iyong piling ay dayuhan, ako'y hindi magtatagal. At tulad ng ninuno ko, sa daigdig ay mabilisan. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya pa tayo ito. God is good! All the time! And all the time, God is good. Tuloy na po na nakabuti ng Diyos sa gabi nito dahil niloob po niya na ako po'y makarating dito po sa inyong lugar. First time ko po makarating dito. At bago po ang mga mukha, ating ito po gaano kakilala, pero pagpasensyahan na yung tono ko dahil ako po isang Bisaya. So siguro marami din dito mga Bisaya, so kayo po ay nakakaunawa, nakaka-intindi sa tono dahil kahit matagal na ako dito sa Manila, ganon ang tono ko, may pagka-Bisaya pa rin. So, huwag nyo na lang pong intindihin ang aking tono, pakinggan na lang po natin ang salita ng Diyos. Everybody, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Katulad po ng ating binasa, ayun, sinasabi ng salita ng Diyos na tayo daw po ay mga dayuhan lamang dito sa mundo. Amen po, tayo ay manlalakbay. Tayo po ay estranghero lamang dito sa mundo. Dahil ito po ay hindi po natin tunay na tahanan. Tayo ay lumalabay lamang dito sa mundo. At katulad ng ating mga ninuno, darating ang oras na tayo din po ay lilisan. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Ay tayo magpapatuloy. So ito po, gumawa ako ng isang illustration para po malinaw. So alam niyo po ito kung ano ito. So ito po ay manukat o sabihin natin ito po ay roller o metro. Ayun. So meron sila hanggang 100. Ang sabi po sa mga awit, chapter 90, verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkat, minsan na may 80. Kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusang hirap, pumanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. So malinaw ang sabi sa salita ng Diyos, ang buhay daw natin ay aabot lamang ng 70. At ito ay aabot din ng 80 o 80 kapag malakas. Ang tanong. Praise the Lord, hallelujah. Sino po dito ang above 80 years old? So marami po ang wala po 80 years old dito. So baka kayo ay natatakot na kasi yung kaawit ko ay parang tawag ito, parang nananakot, pero hindi po yan ang topic natin. Ito po ay introduction lamang. So dito sinasabi na ang edad daw natin ay abot lamang ng 70. So kung ikaw ay 80 and above, so yun ay napakalaking biyaya na ng Diyos. Amen po.
Praise the Lord. So malalaman natin na ang ating edad ay nakatuon doon sa panukat. So meron, di ba, meron po umabot ng 100 at yun nga po ay meron niyang rewards galing sa ating government. No? So, dito ang sabi namin sa salita ng Panginoon na hanggang 70 lamang singkat, 80 kung malakas. So, yan ang 0. So, doon tayo nag-uumpisa. At ito naman po ang 7 to 80. Pinakita ko lang po para, pero huwag ko yung matakot ha. Dahil ito po ay, ito ang realidad na tayo po talaga ay lilisan dito sa mundo. Para lang malaman natin kung gaano ka-importante ang buhay natin na pinagkaloob ng Diyos. So, tanong, kailan ang birthday mo? Kailan birthday? Siyempre, alam natin yan. Walang isa na hindi nakakaalam kung kailan ang birthday natin. Di ba? So, yan. Sa 0, nag-umpisa ang ating birthday. Ito naman ang pangalawang tanong, kailan ang birthday mo? So, malamang walang nakakaalam dito. Di ba? Walang nakakaalam dito dahil ang sabi ko sa Mateo chapter 24, verse 26, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam dito. So walang nakakaalam kung kailan tayo lilisan, kung paano tayo mawala dito sa mundo. Tanging ang ama lamang ang nakakaalam. So ulitin natin, ito ang sinabi muli sa awit chapter 90 verse 10, buhay namin umabot ng 70 taong singkad, minsan naman ay 80. So ito ang ating illustration. So ang birthday natin ay nag-umpisa sa 0 at dito naman yung sa base dito sa ating binasa na salita ng Diyos. So dyan na natin birthday, pero hindi yan ang ating pag-uusapan, hindi dyan iikot ang ating pagtalakay o pagninilay sa gabi ito. Ang sabi pa sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2, ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. May panahon ng kapanganakan at may panahon ng kamatayan. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. So, dito ngayon, focus ang ating pag-aaral sa gabi ito. Mula 0 bago mag-17. Dahil tayo po ay sa temple. Tayo po ay manlalakbay lamang. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Para mawala ang inyong takot. Dahil parang tinakot ko kayo. Praise God. Hallelujah. Dito meron 200. So habang tayo naglalakbay dito sa mundo, meron 200 na ating kinakahap. Amen po. May malawak na daan o malawak na pintuan. May makipot na daan o makipot na pintuan. So, saan na ba tayo? Saan kaya ako dyan? So, pwede niyong hanapin kung saan kayo dyan. Siguro, examine natin ang ating mga sarili kung saan tayo sa daan na iyan. So, paano naghahanda ang makalinong manlalakbay upang makarating sa kanyang patutunguhan? Dahil tayo manlalakbay, dapat marunong tayo kung paano tayo makakarating sa lugar natin pupuntahan. Amen po. So una, inaalam ang lugar na pupuntahan. Natural, kapag mayroong nag-ayaya sa atin, kung pupunta tayo doon, halimbawa sa Pampanga, di ba, nandun tayo sa Pampanga, inaalam natin ano ba ang lugar ng Pampanga, ano ba ang mga tourist spot noon. So ganoon din po yun, kapag tayo po ay nagpaplano, kapag sinasabi ng ating grupo na tayo pupunta ng Boracay, so inaalam natin, sinesearch natin kung ano ang kakanian nitong lugar na ito. So ganun din, kapag tayo ay pumunta ng Baguio, inaalam natin marami ang ating pinagkukuhanan ng impormasyon para lamang malaman natin kung anong lugar iyon, anong klase, anong meron doon sa lugar na iyon. So ganun din po, saan na ba tayo pupunta? Ang sabi po sa Filipos 13 verse 20, ngunit ang ating bayan ay sa langit. So malinaw na ang bayan natin ay nasa langit at mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo.
So, ang ating pupuntahan, pagdating ng araw na tayo ay lilisan, ito ay walang ibang lugar kundi ang langit. Sa langit, dito natin malalaman, para tayo magiging excited sa lugar na iyon, kailangan natin alamin kung ano ang katangian ng langit. Katangian ng langit ayon sa Biblia. Ito ay magandang tahanan ng Diyos na walang kasamaan, sakit o kamatayan. O diba? Sino ba ang excited na pumunta ng langit? Dahil doon sa langit, wala lang kamatayan, walang sakit na iniinda, at walang masasamang tao. So dito, marami tayong iniinda sa ating mga katawan. Pagdating natin doon sa langit, ay napakasarap. Dahil doon sa langit, ay wala ng sakit at wala ng kamatayan. Hindi na tayo mamamatay doon sa langit. So, pangalawa, ang langit ay lugar kung saan ang hinirang ay makakasama ng Diyos. O diba? Naniniwala tayo na tayo lahat ay hinirang ng Diyos. Amen! Pumanak pa ang naniniwala na tayo hinirang ng Diyos. Amen! So, kung tayo ay hinirang ng Diyos, lahat tayo ay magkakasama-sama doon sa langit na kung saan inaantay tayo ng ating Diyos dahil yun ang lugar na kanyang tahanan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Pangatlo, ito ay inilalarawan bilang isang lugar ng kagalakan at kaluwalhatian na inihanda ni Kristo. O kita mo, napaka-halaga o napaka-ganda ang langit dahil yun. Puno-puno ng kagalakan kapag nandoon na tayo dahil wala tayong ibang ginagawa kundi ang purihin, magpuri sa Diyos na buhay. Amen! Ang sabi sa Juan chapter 14 verse 2 to 3, sa bahay ng ating Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. O, kita mo? Totoo ang salita ng Diyos. At sabi ng Panginoon, babalik siya kapag naihanda niya ang ating matitirhan. Lahat tayo may kanya-kanyang silid na inihanda ang Diyos. Naniwala po tayo. Alam ko naniniwala kayo. Dahil kung hindi kayo naniniwala, hindi kayo magtiis na upo dito dahil mainit. So lahat tayo ay pupunta ng langit. So paano ba naghahanda ang matalinong manlalakbay upang makarating sa kanyang katotohanan? Pangalawa, inihahanda ang mga kailangan sa paglalakbay. So alam mo ba ang inihahanda ng matalinong manlalakbay upang siya ay makarating sa langit o sa kanyang katotohanan dahil ang katotohanan ay langit. So una po, ito, sasakyan. Ayun. Ang Amazing Grace Service, yun. So, sasakyan ang maghahatid sa ating patungong langit. Ngayon po, kailangan kapag tayo po ay pupunta sa isang lugar katulad ng banyo, hinihanda natin ang sasakyan, ang kondisyon ng sasakyan, ang kondisyon ng gulong, ang kondisyon ng makina, at kung ano-ano pa ang kondisyon ng sasakyan. Di po ba? Pero kahit gaanong pag-ingat ng driver, maaari itong magkaroon ng disgrasya. Amen po. Pwede ma-flat ang kanyang gulong o masiraan doon sa kalgitnaan ng kalsada o kaya naman ay masagi ito sa kanyang likuran, sa kadiliran o sa unahan. Dahil ang sasakyan ay sinisumblo sa ating faith o pananampalataya. Ang ating pananampalataya, ito po ang maghahatid sa atin patungo sa langit. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Totoo po, sinasabi natin na tayo na ay may pananampalataya. Subalit tayo pa ay nandito sa laman. Kaya naman, prone pa tayo sa mga tukso. Amen po! Katulad ng sasakyan, pwede tayo magkaroon ng problema. So tayo din humaharap ng mga pagsubok. Alam ko, iba-iba ang pagsubok na ating dinaranas. Merong sinusubok sa karamdaman, merong sinusubok sa relasyon, at meron naman doon sa
Bisaya talaga, mahirap ako sa Tagalog. Yung kahirapan, amen. Praise God, hallelujah. Dahil kahit gaano natin kasabi na tayo ay mananampalataya na sa Diyos, nandoon pa rin ang Diablo para tayo ay kanyang hatakin upang tayo ay manghina. So, bakit ang sabi sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtitiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. O kailangan daw kay Yahweh tayo buong puso magtiwala, hindi 50%, hindi 20%, kundi 100%. Kailangan natin maniwala ng buo para mangyari ang ating hinihiling o inaasahan. Meron akong kaunting sharing dito sa number 1 sa ating kailangan ihanda sa sasakyan o sa faith. Alam niyo po, noong 2016, dalawa po ang pasyente namin na nasa ICU. Yung mother ko at yung ate ko. Yung ate ko, may sakit yan siya na tinatawag na MG o myasthenia gravis. Na kung hindi siya makainom ng kanyang gamot, siya po ay parang lantang gulay. Parang maintenance na po niya dahil sa nerve po ang kanyang sakit. Yung mother ko naman, kaya naman siya nasa ICU, enlargement po of the heart. So, pareho sila nasa bingit ng kamatayan. At nung time, nung isang linggo, 2 linggo po sila halos sa ICU. So, alam mo, napakahirap kapag may pasyente ka sa ICU dahil daig mo pa ang sumakay ka ng taxi. Napakamahal, grabe ang gastusin. Kaya naman, umaaray na kami dahil 2 ang pasyente namin. Pero no, naniniwala na napalataya kami sa Diyos na hindi kami pababayaan. Alam po, nung linggo ng morning bago kasi sa Pasig ako nakatira sa Manggahan, meron kaming misa ng 9 o'clock sa baba. So bago mag-9, 7 pa lang, tumawag na ang kapatid ko mula nasa Bacolod na ang ate namin ay parang wala na daw pag-asa dahil nag-color ano na siya, ang talong nag-violate na at yung sabi ng 2 doktor, parang wala na o himala na ang nangyari. Pero alam mo dahil meron akong Mama Mary sa Pasig. Alam mo, niyakap ko talaga si Mama Mary at iniyakan ko ng gusto. Sabi ko, ako po'y naniwala ng palataya dahil ikaw ay nanay at ikaw ay hindi mapagbibian ng iyong anak. Ako po'y naniwala ng palataya na sa oras na itong ikilos ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos upang pagkalingin, maghimala ang Diyos sa buhay ng ating ito. Alam ko po rin ng Diyos, bumaba ako kahit napakabigat. Dahil sa sitwasyon na yun, bumaba ako para mag-serve doon sa mas sa baba. Hindi pa nag-start ng gospel. Oo, nag-start na ng entrance ang misa, pero hindi pa nakapagbasa ng salita ng Diyos kahit first reading. Nakatanggap ako ng mensahe na ang ate ko daw nag-color pink. Kunin ng Diyos, siya po ay bigyan ng himala ng Diyos. Pagkakala natin ang Panginoon, dahil sa kanyang palataya, pikilos ang Diyos sa ating hinihiling. Dahil alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Ang Diyos lamang ang siya nakakaalam. Walang ibang nakakaalam kahit demonyo. Hindi niya kayang basahin ang ating puso. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Kaya naman, sa oras na yun, ako ay nagpulit ng pagkasalamat sa Diyos. Dahil tinugod ng Diyos ang panalangin ko, nakikilos ang kanyang kapangyarihan sa oras na yun. Napaka-imposible, pero ginawa, naganap ang himala ng Diyos sa ating ko. Kaya napaka-halaga ko talaga na malaki, lubos ang ating pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayo pananampalataya na kalahati lamang o kaunti lamang. Kailangan buong-buo tayong maniwala na maganap kung ano man ang ating hinihiling sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! So ano ba?
Ang kailangan natin ihanda ito, fuel. So, natural, meron tayong sasakyan, kailangan natin ng fuel. Ito ang fuel ang nagpapatakbo sa sasakyan kung ito ay malakas. At yung sasakyan natin kung ito ay kulang, tatakbo siya pero hihinto. Hindi siya magpapatuloy. Katulad din ng spiritual natin na buhay. Kailangan natin ang Holy Spirit. Amen? Kaya kung wala ng Holy Spirit, kahit sabihin mo gaano ka kalakas, gaano kalaki ang iyong pananampalataya, manghina at manghina ka. Amen? Kailangan natin ang Holy Spirit dahil siya ang magbigay sa atin ng kalakasan, magbigay kapag sa buhay natin. Amen po. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi, ang konsepto ng gasoline o fuel sa spiritual na buhay ay tumutukoy sa kung ano ang nagbibigay ng lakas, sigla at direksyon ng ating ugnayan sa Diyos. So ang Holy Spirit po ang nagiging tulay o nagbibigay sa atin ng lakas upang maayawan natin ang lahat ng kasalanan dahil tayo ay nasa laman pa. Mahina tayo! Amen! Tayo mahina, madali tayo matuso. So balit kapag ang Holy Spirit ang kikilos sa ating buhay, tayo po ay magkaroon ng lakas upang maayawan natin ang lahat klaseng kasalanan. Amen po! Praise the Lord! Hallelujah! So, tulad ng kotse na hindi tatakbo kung walang gasolina, ang spiritual na buhay nangangailangan ng banal na espiritu bilang fuel upang hindi manghina. Kung paano kailangan na sariwang gasolina ang sasakyan, kailangan din natin ng filling ng banal na espiritu araw-araw upang hindi tayo makaranas ng spiritual na pagkatuyo o spiritual dryness. Kaya naman dumating sa punto na kung minsan tinatamad tayo makinig sa salita ng Diyos, mas pinipili natin na manood ng teleserye o kung saan na tayo pupunta, mag-mall tayo, kaya magtulog dahil nagkaroon tayo ng spiritual dryness dahil kulang ang ugnayan natin sa Holy Spirit. Tawagin naman natin ang Holy Spirit at siya ang kikilos sa buhay natin. Katulad, amen, praise the Lord. Katulad ng pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ni Sister Vilma. Noon, hindi alam ko nakapagtong na dito si Sister Liv. Gusto ko siya dati. Alam niyo po siya po ang buhay na witness kung gaano ako kasalbahe. Noon, nung hindi pa ako nakapag-attend ng CLSS, salbahe ko talaga ako. Kapag ako po ay nagkaroon ng kaaway, ay lintik ka sa akin. Talagang nagantihan kita, talagang hahantingin kita. Ganon akong kasalbahe. At may time ngayon na inaayos kami ni Sister Lee para mabati. Ang sabi pa noon, hindi ko siya patatawarin over my dead body. Dahil nagkayat ko sa kanya sa ginawa niya sa akin. Pero noong ako ay nakapag-CLSS, alam niyo po, purihin ng Diyos. Nagtaka ako. Bakit parang napagod na ako makipag-away? Ayaw ko na makipag-away. Pagod na ako dyan. Ayaw ko yan. Parang ang Holy Spirit, kapag hinayaan natin na siya ang kikilos sa buhay natin, magtaka ka kung bakit hindi mo na nagawa yung mga dating nagawa mo naman. Dahil hindi na ikaw ang namumuhay sa iyong sarili, hinayaan mo na ng Holy Spirit ang mag-drive sa buhay mo, doon kikilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po. Praise the Lord, hallelujah. Dahil ang sabi sa Gawa 1 verse 8, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng Espiritu Santo. O kita mo, kapag tayo nakapag-CLSS, natanggap natin ang banal na Espiritu at hinayaan natin siyang kumilos sa buhay natin, magkaroon tayo ng kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya naman nagkaroon kami ng kapal na mukha na tumayo dito upang ipahayag ang salita ng Diyos dahil kumilos, hinayaan namin ang Holy Spirit na kikilos sa buhay namin. Ang Holy Spirit, siya po ang driver na ng aming
ang buhay. Lahat ng preachers na lumatayo dito ay pinangunahan ng banal na Espiritu. Amen po. Praise the Lord. Ganon ang Holy Spirit kapag tumilos, hinayaan mo siya na kumilos sa iyong buhay. Magkaroon ka ng tapang para ipangaral ang salita ng Diyos. Kung dati nahihiya ka kapag tinawag ka dito ng mag-lead ng prayer dahil hindi mo alam, kapag nasal na ang Holy Spirit, siya mismo ang magbibigay sa iyo kung anong salita ang lalabas sa bibig mo. Amen. Praise the Lord. Ganang kapangyarihan ang banal na Espiritu, kaya kailangan natin siya sa araw-araw nating buhay. Hindi natin kaya dahil merong diablo ng laging nagtutukso sa atin. Pero kung lagi natin tinatawag ang Holy Spirit, ito po ang magbigay sa atin ng lakas para ayawan ang mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ano ba? Ang mga kailangan ihanda ng matalinong manlalakbay upang makarating sa kanyang patutunguhan. Pangatlo po ito, guys. Di po ba, dati, ang ginagamit natin ay mapa, bumibili pa tayo sa National Bookstore para tayo makarating doon na i-guide tayo sa lugar ngayon na ating pupuntahan. So ngayon, social na. GPS. Pawis-wis na lang, pindot ka na lang sa cellphone mo, i-guide ka na, o kaya meron ng Google Maps. Di po ba? Madali na ngayon kaysa noon. Ano po ang guide natin sa ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos? So ito po, ang Bible. So walang ibang magbigay sa atin ng guide sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil tayo ay isakero, tayo ay manlalakbay, kailangan natin ng guide para hindi tayo managaw. Amen. Dahil kapag narin tayo naligaw, hindi tayo naka-align doon sa direksyon ng Panginoon, ay pupunta tayo doon sa malawak na daan. At ang kapuntahan noon, ang dulo noon ay kapahamakan dahil yun ay impyerno. So bakit kapag ginamit natin dahil ang Biblia, tayo po kahit mahirap, kahit tayo po ay nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay makarating doon sa langit dahil yun ang tanging lugar na inihanda ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Tayo lahat ay hinira ng Diyos, kaya tayo lahat ay may karapatang manirahan sa langit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ng Diyos sa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So ang Bible po ang nagbigay ng direksyon ng buhay natin. Ito po ang nagbibigay ng kumpas. Dahil dito nalalaman natin kung gaano kabuti, kadakila ang Diyos. Ang Biblia ay tinuturing na pangunahing gabay ng mga Kristiyano sa kanilang buhay na nagbibigay ng direksyon, karunungan at liwanag sa gitna ng mga pagsubok. O, diba? Kapag tayo po ay dumaan ng mga pagsubok, bubuksan lamang natin ang Biblia, napakarami kong pangako doon ang Diyos. Amen po. Kapag tayo po ay dumaan sa mga sitwasyon na hindi natin kaya, lalo na kapag meron sa pamilya natin na sinasabi ng doktor, wala na kaming magagawa. Kami ang Diyos lamang ang may kakayanan na gumawa ng himala. Ano niyo po, buksan lamang natin ang Biblia at doon magkaroon tayo ng kalakasan dahil ang Biblia ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Kaya ito naman ay nagbibigay sa atin ng karunungan kung paano natin malalagpasan ang mga pagsubok na yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Biblia ay naglalaman ng lahat ng impormasyon na nais ng Diyos na malaman natin tungkol sa Kanyang sarili, Kanyang plano at layunin. So, paano natin malalaman kung hindi tayo nagbabasa? Di ba sabi niya sa kanyang salita na huwag natin itong kaligtaan mabasahin, lilitihin natin itong araw at gabi upang matupad ang nakasulat nito. So, nandoon sa Biblia, doon natin mababasa, doon natin malalaman kung ano talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. Lahat tayo ay may plano na ang Diyos. Hindi pa tayo ipinanganak, nakas sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina. Alam na ng Diyos kung ano ka
mo. Amen! Amen! Praise the Lord! Ang Diyos lamang ang siyang nakakalam kung ano ang magiging hantungan ng buhay natin. So bilang malalakbay, kailangan tayo tumulad sa isang makalinyong malalakbay upang tayo ay makarating doon sa ating pupuntahan ng saan na doon ang ating Diyos na naghintay. Walang ibang lugar kundi ang langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi sa awit, chapter 119, 105, sana mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. O ang Biblia daw, ito ang nagtanglaw sa atin. Kapag tayo ay nagdidiliman, tayo ay hirap na, tayo ay pagod na, buksan na natin ang Biblia at mababasa natin doon ang mga pangako ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Napakaraming pangako ng Diyos na sa Biblia. Ang tanging gagawin naman natin ay atin itong gamitin para magiging direksyon ng buhay natin. Para tayo ay makasunod sa direksyon na nais ng Diyos sa atin. Upang tayo ay makapamuhay ayon sa kanyang tuntunin at sa kanyang batas. Amen. Praise the Lord, hallelujah, dahil ang Biblia ay ang katotohanan. Amen. Purihin ang Panginoon. So ano ba? Ano-ano ang mga kailangan niyanda sa mga linong manlalakbay upang makarating sa kanyang katotohanan? So nagbigay na tayo kanina ng sasakyan. Ito po ay ang faith. Ito po ang magdadala sa atin sa langit. Pangalawa, ito ay fuel o ang Holy Spirit na magbibigay sa atin ng kalakasan para tayo patuloy na malakas upang mayawan natin ang alamang sagaguan ng Diablo at yung pangatlo ay ang guide, ang Biblia. So ito po ang pang-apat, communication. So kailangan kapag tayo pumunta sa isang lugar, di po ba, kailangan natin magtanong. Hindi tayo magtanong kung pupunta tayo ng Bagyo, hindi tayo magtanong sa Bacolod. Di ba? Magtanong tayo doon sa nakatira na lugar na yun. Amen. Amen. Kaya saan tayo magtatanong? Dito, kailangan natin ang prayer para malaman natin kung ano talaga ang nais ng Diyos. Kailangan natin manalangin. Dahil sa panalangin, dito po tinutugon, dito po kinakausap natin ang Diyos. So kailangan natin ang komunikasyon para malaman natin kung gaano nakalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Kaso ang madalas, tinatamad tayo dahil kuminsan nadaig tayo sa antok. Amen po, bago ba ito sa langit? Dalahan lamang ito. Praise the Lord, hallelujah. Kaya kailangan natin na meron po tayo talagang oras sa panalangin. Huwag po natin kaligtaan na hindi tayo manalangin kahit saglit lamang. Dahil yun po ang pag-usap natin sa Diyos. Alam niyo po, noong 2004, nung ako po ay papunta ng Floodway, galing ako doon sa doktor. Dahil ako po ay nagkaroon ng karamdaman. So naligaw ako, hindi ako nakababa ng Floodway. Dapat bababa ako dahil sasakay ako ng tricycle papuntang Cavite, Quezon. Dahil sa nalilito o dahil sa takot o dahil sa sabi ng doktor sa akin, nawala ako sa concentration, hindi ako nakababa ng Floodway. Alam mo po, nakarating ako dito sa noong 2004, first time ko nakarating ng Antipolo. Iba pa yun ang natin, yung babaan ng jeep. Ngayon ako nakadaan ako sa Antipolo Church, pag malayo na ang mga jeep kaysa noon. Dati parang malapit kayo doon sa simbahan. Ano po, sinabihan ako ng driver, alis ka po bababa. Sabi ko sa Floodway ko, sabi, hala, layo na natin. Sabi ko, sige, pagkalit mo na lang. Sabi ko, hindi ko alam. Sa probinsya ako noon, dumating ako andito ako sa Manila 1998. So, nangyari yun in 2004. Kaya sabi ko, pagbalik mo na lang, sasakay ako, mas hindi ko alam paano pupunta doon. Tapos tinuruan niya ako, yung nakapila na jeep na yan, dadaan niya lahat sa Floodway. Kasi pupunta yan ng cruising. Sasakay ka doon, sabihin mo sa driver na ibaba ka ng Floodway. Tinatakot ako, kasi hindi nga ako alam kung saan na naman ako lugar mapunta. Alam ko, dahil magulo yung utak ko doon sa sinabi ng doktor tungkol sa karamdaman ko. Alam mo, bumasok ako sa simbahan.
Wala naman akong ginawa kundi umupo lang doon sa pinakalikuran at iyak na ako ng iyak. Yung hindi ko nga nagsalita ng isang salita. Iyak na ako ng iyak. Siguro nag-usap na ang Holy Spirit noon sa akin. Dahil nung pagkatapos ko umiyak, siguro mga kalahating oras ako doon umiyak sa simbahan diyan sa Antipolo. Parang nagkaroon ako ng liwanag, yung puso ko, yung parang gumaan yung pakiramdam ko. Kasi hindi ko masabi sa kapatid ko. Ako po kasi ay tinawag sa gawain sa pamagitan ng karamdaman. Noong 2004, bago po February po na diagnose yung father ko na meron po siyang liver cancer noong February. So parang noong 2004 hindi po matanggap, gawa ng close kami ng father ko. So ang nangyari, parang kasi yung father bata pa lang kami, taong sipahan na siya. Hindi naman siya nag-dictate o nag-ano. Kaya po ay parang tumulong ng pag-ayos ng mga upuan, naglinis. Yun ang kanyang ginagawa sa simbahan. So kaya hindi ko matanggap, sabi ko, bakit yung tatay ko na naglilingkod, bakit yun ang binigyan na sakit? So bakit tinanong ko si Lord, bakit ako napasaway? Bakit hindi ako binigyan ng sakit? So bakit ginamon ko ang Diyos? Dahil sa totoo lang hindi ako talaga mabait. Sa bahay ko talaga ako, at hindi ako pumapat. Kung mayroong blackboard ng mga estudyante ngayon, ganun ako di ako pumapasok sa eskwelahan. Lalo na kapag walang test, walang exam, hindi pa ako, natatamad ako. Praise the Lord. Ganun po ako sa bahay. At yung father ko, lagi niya ako dinadala doon sa simbahan para isali doon sa choir. Ayaw ko nga. Dahil may barkada ako. Nung pisa ko kasi ako ng barkada nung ako po ay second year high school. So natuto na ako uminom ng alak. At nag-upisa lang ito sa tuba. Sino po bang nakaalam ito ng tuba? Yung ano yan, ganis yung. Oo, tuba yan. Nagbanong yata yan dito sa Tagalog eh. Yung nag-upisa lang doon sa tuba. Alam niyo po, nag-upisa lang doon. Pero yung mga barkada, dahil may barkada ka, so nauwi na ka, napunta kami doon sa Red Horse, napunta na sa ano ng mga pinagin, napunta na kami sa Jen Pumilo, hanggang alak na ang iniinom namin. So alam mo sa madaling salita, nagiging barkada na ano ko, nabuyo ko ng barkada, nagiging pasaway. Pero ang kasunduan naman namin ng papa ko, pinapayagan niya akong magbarkada sa kondisyon na wala akong life of 7. Purihin naman ang Diyos, kahit pasaway ako, hindi naman ako nakakaroon ng life of 7. Praise the Lord, hallelujah. Naman ang regalo ng Diyos sa papa ko dahil siya ay tapat na lingkod ng Diyos. Yun ang sabi niya, kapag meron isa sa pamilya niya na maglilingkod, puputikahan at alagaan niya ang kanyang pamilya. So kahit pasaway ako, nagkaroon pa rin ako ng magandang buhay dahil sa pangako ng Diyos na tinupad niya sa aking Father. So, you know, gano'n ako, nung nasa loob ako ng simbahan, nagkaroon ako ng lakas ng loob. So, nung umuwi ako doon sa boarding house, sa Makati pa kami nakatira sa Mahindra, din nag-board kami ng kapatid ko, tatlo kami nandito sa Manila. So, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanila ang tunay kong sitwasyon. Dahil nag-check up ako, kasama ng kaibigan ko, hindi ko sinasabi sa kanila. Dahil ayaw ko po makadagdag doon sa sitwasyon na dinaranas ng yung problema na naranasan ng pamilya namin na nagkaroon ng liver cancer ng papa ko. Na ako po, meron po akong cyst dito sa kaliwa kong breast na hindi siya kaya operahan ng minor, kundi kailangan tanggalin ng buo yung breast ko. Dahil ito po ay nagkaroon na ng parang komplikasyon na dahil mamaga. At itong kanan kamay ko, hindi ko na po ito may. Pero po rin ng Diyos. Hindi ko yan masabi-sabi sa pamilya ko, tinago ko yan. Kaya ako ay naligaw. Pero dinala ako ni Lord. Tingnan mo, ang ni Lord, ang kapangyarihan ni Lord. Hinayad niya ako doon sa simbahan. At doon sa simbahan, iyak na ako ng iyak hanggang sa nagkaroon ako ng tapang. Sabihin ko na, aminin ko na sa mga kapatid ko. Nung pag-uwi ko ng bahay, inamin ko sa mga kapatid ko na ako po ay mayroong problema at yun nga ay kailangan tanggalin siya ng buo dahil meron ko siyang infection. Dahil kung hindi, mas lalala pa. Pero ako purihin ng Diyos. Sabi ng kapatid ko,
mag-second opinion tayo. Kasi isang doktor pa lang naman ang napuntahan mo. Kailangan natin mag-second opinion pa. Pumunta kami ng ibang doktor. So, ganoon din ang sabi ng doktor. Kailangan din tanggalin. So, sa madaling salita, wala kaming choice, kulit ihanda. Ipaghanda ang magiging operasyon ko. Pero alam mo, tingnan mo kung kumilos ang Diyos. Bago pa man kami makakuha ng schedule doon sa aking operasyon, tumawag yung panganay namin na kailangan umuwi ng makulot dahil nga yung father ko, parang kami na lang ang hinihintay. Laging tinatawag ang pangalan namin at lalo na daw yung pangalan ko. So, hindi ako nagpa-opera. Nag-ano pa si Sister Red nag-offer na siya ang gagastos sa aking operasyon. Pero kita mo si Lord, humipo ka ng tao para magbigay ng financial doon sa operasyon na yun. Pero tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Dahil kung iba ang ating pananaw, iba ang ating plano sa plano ng Diyos. Amen. Amen. Pray ng Diyos. So, sabi ni Sister Red, bago ka umuwi ng makulod, magpa-opera ka muna dahil habang nandun ka, parang nakapagkahinga ka na. Pero ang sabi ko kay Sister Lee, sabi ko, ayaw ko umuwi na nasa kabaong na ang papa ko. Gusto ko pong umuwi na madaknan ko siyang buhay. Alam ko, nung umuwi ako, nakasama ko siya ng 2 araw at 1 gabi. At wala siyang ibang sinasabi, kundi magbago daw. Kahit hirap na po sa pagsasalita. Yun pa rin ang sinasabi na magbago daw ako. At hindi ko nga makuha ipagtapat sa kanya na meron din akong karamdaman na kailangan ko din operahan. Dahil ayaw ko kong dagdagan ang paghihirap niya. Dahil masakit doon sa isang magulang na gano'n ang sitwasyon ng kanilang anak. So alam ko, sabi ko, ilang bisis na ako nagsabi na iwasan ko ang aking barkada at itigil ko na ang aking pag-inom ng alak. Pero parang hindi ko naman natutupad. Lagi akong nangako, pero lagi akong bagsak. Lagi ko ako hindi nakatugon. Kaya sabi ko sa kanya, tulungan mo ako. Yun lang po pala ang inantay ng Diyos sa atin. Kapag tayo na po mismo ang mag-desisyon na tayo po ay lalapit na sa kanya at tanggapin natin siya. Kaya yung sabi ko sa kanya, tulungan mo ako. Dahil noon po talaga, nagiging kung merong addict sa drugs, ako po ay naging addict sa alak. Alam niyo po ba kapag wala akong pabili ng alak, ang dato ko kita ako sinutungga. Oo, gano'n ako kasalbahe. Tumungga ako ng dato ko kita. Para lang makalasa ang aking akong mundila. Kaya sabi ko nga, Lord, ang tinawag niya, hindi talaga ako dapat-dapat, kahit salbahe talaga ako. Pero alam mo, kahit anong tago ko, kahit anong iwas mo, kung yun ang plano ng Diyos, wala kang magagawa. Dalhin at dalhin ka niya dito. Dito nga, dinala ko dito. Hallelujah. Alam mo, praise God. So, nang sinabi ko sa pare ko, tulungan mo ako dahil ang bisis na ako ng hako na iwasan ko ang pag-iinom. Pero bagsak ako. Hindi ko talaga ng pagkadumayan. Dahil talagang hinahanap, naglalaway ako kapag nakakita ako ng anak. Kapag meron nag-inom, naglalaway ako at wala ako ng bilhin ako. Ang pinitira ko. Praise the Lord, hallelujah. Kaya yun, sabi ng father ko, sige, ipag-pray kita. Alam mo po, pray ng Diyos. Talagang tinidinig ng Diyos ang taong malapit na kanyang kukunin. Pero habang siya nanalangin, hinahawakan niya yung aking kamay. Hindi ko maintindihan bakit parang napakalamig na parang nanginginig ako na hindi ko maintindihan. Luha ako ng luha, iyak ako ng iyak. Habang siya nag-pray. At doon ko na natanto na yung pag-pray niya kumikilos na pala ang Holy Spirit ng panahon niyo. Dahil yung pagkasabi niyang amen, at nagsabi siya, magbago ka na tayo. Yes, magbago na ako. Puri mong Diyos, hinanap ko na ang gawain ng Panginoon. O hindi pa ako nagpag-pray noon, bumatin ako ng prayer meeting, pero hinanap ko na. Kahit yung mga worship songs, bumibili na ako ng CD pa doon, CD at yung cassette tape, o bumibili ako ng ganyan, para ako na-addict, dahil ako na-addict yung sa alak, na-addict ako sa worship songs ng Panginoon. Pag hinanap ko na talaga salita ng Diyos, nakikinig ako sa radyo, kahit hindi mo alam ang lugar, kukunin ko lang ang address, nakakarating ako, matay na po doon, magkaka sila, sino nag-invite nito? Sino nag-invite sa'yo? Ay, wala po, sa radyo ko lang,
kaibigan. Pinagdala ako kauhaw sa salita ng Diyos. Pero hindi pa ako nakaseresin noon. At yun ang nagkaroon ng CLSS, ang Blessed Community dito sa Pasig. Alam mo, sabi ni Sister B, umatin ka sa CLSS. Sabi ko, ano yun? Kasi hindi ko naintindihan yun. Sabi, ano yun? Kaya sabi, CLSS yun, para ma-receive mo ang Holy Spirit. Salita ng Diyos yun. Sabi ko po, salita ng Diyos. Kaya umatin ako. Kaya purihin ng Diyos. Nung ako po ay nakapag-CLSS, talagang hinayaan ko ang Holy Spirit na kikilos sa buhay ko. Kaya ito ngayon ko, lakas loob na hinayaan ang salita ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Kaya naman sa prayer, napakahalaga. Dahil ang sa prayer ng Father ko, doon ko talaga nag-umpisa ang pagkilos ng nakapagyarihan ng Diyos. Doon ko talaga nawala. Alam mo, tinry ko talaga ngayon. Para lang, hindi naman para subukin. Pero para lang, gusto ko lang i-try. Alam mo, minun ako ng sanigay, hindi pa ako nakakalahati, nakatulog ako, pinatulog ako ng Holy Spirit. Hindi ko sabi ko, bakit kayo? Kasamantala ko noon, isang luhay na iniinom ko sinisira ko talaga yung sanduhay. But ano ko, hindi ako kasi maano sabi, dahil ang year, masakit sa ulo ang hangover. Pero kapag hard, walang hangover, kaya may gusto ko ang hard. Gusto talaga ako paano noon. Sabi ko, Lord, bakit ako pinili mo? Hindi lang, gusto ko daw lang, hindi talaga ako dapat. Pero, hindi ko alam. Ang Diyos lamang nakakalam. Kaya narito ako. Nawa, huwag kayo. Huwag niyo ako tulugan. Kaya po, praise the Lord. Hallelujah. Kaya naman napakalaga. Ang prayer, ang komunikasyon natin sa Lord, dahil yun natin maunawaan kung ano ang pinarating ng Diyos at kung paano natin iparating ang ating mga hinarating sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang panalangin, ang paraan ng komunikasyon natin sa Diyos. O, yun ang sabi ko. Kung saan tumatanggap tayo ng lakas at gabay. O, diba? Ginabayan ako, matapos ako ay panalangin ng aking Ama. So, napakalaga ang panalangin ng bawat isa sa atin. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi sa Pilipos chapter 4 verse 6, nagtuturo na huwag mabalisa, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam sa Diyos ang ating kahilingan sa pamamagitan ng panalangin. O, ito ba? Kailangan manalangin tayo para iparating natin sa Lord. Huwag naman natin gawin si Lord. Lord, kailangan mo rito. Lord, kailangan mo rito. Sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Diyos. Makipag-usap tayo sa Diyos dahil yun naman inaantay ng Diyos sa atin. Amen po, ang tayo ay makipag-usap sa Kanya. Praise the Lord. So ano pa? Ang kailangan ihanda ng isang matalinong manlalakbay upang makarating sa kanyang katotohanan. So ito, food. Di ba kailangan ng katawan natin? Subukan mo kain ng isang araw. Di ba manghina ka? Dahil tayo nasa laman, ang katawan natin ay kailangan talaga ng pagkain. So katulad din ng ating spiritual na buhay. Kailangan din natin ng salita ng Diyos, ng Word of God, para tayo hindi manghina, tayo mabusog. Dahil ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa. Kung paano natin pinapakain ang ating katawang lupa, ganoon din po, pakainin natin ang ating kaluluwa upang hindi po ito manghina. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. O diba? Ang Diablo, alam niya kung ano ang ating kahinaan. Amen! Kaya naman, ginamit ng Diablo ang panalukso sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng tinapay. Di ba sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong iyan. Pero sa ano ang sagot ng ating Panginoon? Ito ang sagot niya sa Mateo chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Bantayan natin ang ating kahinaan dahil doon tayo tinitira o hinihila ng kalaban. Di po ba nabagbalitaan natin sa mga pelikatol o kung anumang balita yan, na marami ang nagnanakaw, marami ang gumagawa ng hindi mabuti dahil nagugutom ang kanilang pamilya. Amen. Dahil alam ng
ng dyablo kapag tayo'y nagutom, gagawa tayo ng kaparaanan kung paano natin mapapakain ang ating katawang lupa. So nawa, gano'n din tayo katulad ng matalinong manlalakbay. Bilang manlalakbay tayo dito sa mundo, kailangan din natin ang salita ng Diyos. Katulad ng ginawa ko ngayon. Yun po ay isa sa pagpapakain ng inyong kaluluwa. Ito po sa ginawa natin dito na kung saan man ang nagtitipon na salita ng Diyos ang pinag-uusapan, pinapakain natin ang ating kaluluwa para hindi mamuna. Amen. Dahil kapag busog ang ating kaluluwa, hindi ka basta-basta malindang ng kalaban. Nag-aabang lang palagi ang kalaban para tayo ay tuksohin. Katulad ng pagtukso niya sa ating Panginoon, Kristo. Diyos na siya, pero hindi siya exempted sa tukso ng diablo. So tayo pa kaya ay kailangan natin ang salita ng Diyos para tayo ay magkaroon ng lakas para ayawan kung ating labanan ang panukso ng diablo. Amen! So salita ng Diyos ang lagi natin pagkasabi. So ano pa? Ang mga kailangan natin ihanda, katulad ng matalinong manlalakbay upang tayo ay makarating sa ating patutunguhan. Ito po, water. So syempre, kung kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng tubig para pagmamulunan. Di ba? Praise the Lord, hallelujah. Kailangan natin ng tubig kaya ang tubig po ay buhay. Amen. Naniwala po kayo ng tubig ay buhay. So kung ano hindi rin ng isang araw, anong mangyayari sa inyo? Di ba, dehydrated ka. Maaari kang dahil ang katawan natin ay 75% water. Kailangan natin ang tubig. Dahil ang tubig ay buhay, marami ang nauuhaw. Ito po ang nagbigay sa atin ng tawag nito, pagkawala ng uhaw natin kapag tayo kuminom ng tubig. So ganun din po sa buhay pananampalataya natin. Kailangan natin ang water of life na galing sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay tinanggap natin ang tubig na ibinigay ng Diyos sa atin, tingnan nyo, balik kayo dito tuwing Saturday dahil nauuhaw kayo sa salita ng Diyos. Sige! Umarap pa ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Kaya ninyo hinahanap ang salita ng Diyos, ang gawain ng Diyos, dahil ay uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! At marami din po ang nauuhaw sa ating so katulad ng mga nanay, nauuhaw sila ng ating addiction dahil madalas ang mga kabataan ngayon ay nalulong na sa cellphone. Diba? Kapag tinawag mo ay inutusan mo, sumasagot pero ang kamay, ang mukha sa cellphone. Yes ma, oo ma. Sige ma. Kaya maraming mga nanay ang nauuhaw sa addiction. At marami din mga pamilya ang nauuhaw sa addiction ng kanyang mga mahal sa buhay dahil nagkulang ito. Ganon din ang ating Panginoon. Ganun po. Nauuhaw ang ating Panginoon sa ating presensya dahil kung ano-ano ang mga pinagkaabalahan natin sa buhay. Ganun po. Marami ang hindi pa nakakakilala sa Diyos. So, nauuhaw ang Diyos sa kanila. So nawa, magiging instrumento tayo na sila ay madala natin sa paanan ng Diyos. Dito sa gawain ng Diyos. Para mabigyan natin sila ng tubig na nagbibigay buhay na nagmula sa bukal ng puso ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakalaga ang tubig na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil ito po talaga ang parang bakis na kapag ito mo ay ating tinanggap, parang hindi na ito kaya mong pigilan. Ito po ay talagang ang apaw at ang apaw. Kaya tingnan mo, nung hindi mo ka tinanggap ang Panginoong Diyos na iyong Diyos at pagkakapagitan, hindi ka marunong magbigay. Amen. So, bakit nung nakapag-Genesis ka, tinanggap mo ang Panginoong Jesus na iyong Diyos at pagkakapagitan, bakit natuto ka ng magbigay? Marunong ka ng maawa sa iyong kapwa. Marunong ka ng umintindi dahil ang bukal ng buhay na tinanggap mo mula sa Diyos ay nasa puso na natin. Amen. Praise God, kaya napakahalaga
ang tubig na nagmumula sa Diyos. Itong senaryo na ito yung babaeng taga-Samaritana na nag-give ng tubig doon sa balon na kinakusap ng ating Panginoon. Na ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa babae, sumagot sa Hesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit, sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. O kapag uminom tayo ng dito, ganito klaseng tubig, tubig talaga na material, ang ating katawang lupa ay nasatisfied dahil nawala ang ating uhaw. Subalit, kapag tinanggap natin ang water, ang tubig na ibinigay ng Diyos sa atin, kailanman ay hindi na tayo mauhaw dahil ang batis, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dumadaloy na sa puso natin. Pagkatapos natin inumin ang tubig na yan, mauuhaw at mauuhaw tayo. Yun ang sinasabi natin, Panginoon. So, bakit kapag tinanggap natin ang tubig na kanyang ibibigay, ang uhaw natin ay hindi na ito muling maranasan natin dahil kailanman ang uhaw natin ay mapapawi na. Ang tubig na ibibigay ko ay magbibigay batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Oh, amen. Ayaw nila, buhay na walang hanggan kapag tinanggap natin ng buong puso, buong ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga ang tubig na ibigay ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ito, sinumarize ko lang po dito, ang tawag dito, ang ihahanda. Bilang manlalambay, dahil tayo po ay pilgrims, no? Tayo po ay isang hero lang dito sa mundo, tayo ay uuwi sa tunay nating tahanan pagdating sa takdang panahon. So ito ang dapat natin ihanda para tayo'y makarating doon sa langit. Dahil ito po, katulad ng matalinong manlalambay, ito ang kanyang kaparaanan para makapunta doon sa langit. So ito din po ang nais ng Diyos na ating gawin sa buhay natin. So, gagamit tayo ng sasakyan. Ito ang faith ang magbibigay, ang magdadala sa atin sa lugar na kung saan inihandap ng Diyos. Pangalawa po, ang Holy Spirit. Pangalawa po ay ang guide. At ang pang-apat, prayer. Ang panglima ay Word of God. At ang panglima ay ang Water of Life. So, ito pong anin na ito ang napakahalaga pong ipamumuhay natin sa araw-araw upang tayo ay makarating kapag tayo na po ay tinawag na ng Diyos. Dahil kasama sa buhay natin yan na tayo ay lilisan dito sa mundo, tayo ay isang manlalambay lamang dito sa mundo, tayo ay travelers lamang, no? Tayo ay isang hero dito sa mundo. Darating ang takdang panahon na kung saan tayo lahat ay uuwi at nawa kita-kita tayo doon sa langit. Kaya po, dahil naniwala tayo na tayo tinawag, binila ng Diyos, lahat tayo ay makapunta ng langit! Amen! Praise ang Panginoon. Hallelujah. So, sino ang magbibigay ng lubos na kagalakan sa puso ng matalino manlalakbay hanggang sa siya'y makarating sa kanyang pagtutulungan? Kailangan niya kasama. O diba, tuwa tayo kapag kasama natin sa paglilingkod ng ating pamilya. Amen! Taas ang kamay, kung kayo may kasama dito, nandito ang kanyang pamilya. Di po ba, napakasarap. Walang sarap na wala nang kalalagyan ng iyong ligaya kapag kasama mong naglilingkod ang iyong pamilya. Amen! Napakasarap. Dahil kapag ikaw ay nagtatravel, hindi ka masaya kapag nag-iisa ka lang. Amen! Kapag pumunta ka ng bagyo o sa anong lugar na nais mong puntahan na magta-travel ka, kailangan mo ng kasama. Amen! So, kailangan kasama mo pamilya mo, kailangan yung kaibigan, o kailangan asawa, o sa inyong mandya, kasama mo sa buhay, para meron kang kasama sa paglalakbay. At wala nang ibang masaya kung kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kapag sa paglalakbay natin dito sa mundo, kailangan
ang Panginoong Kristo ang kasama natin bawat minuto ng ating buhay. Dahil ang buhay natin ito ay pahiram lamang sa Diyos, marapat lamang ng Panginoong Kristo ang tanging kasama natin araw-araw. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Buong pusong kadalanan po talaga kapag kasama natin ang Diyos. Ang sabi sa mga awit, chapter 16, verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So, kita mo, wala nang ibang magbibigay pa sa atin ng assurance na magiging masaya tayo kung hindi natin kasama ang Diyos. Tanging ang Panginoong Kristo lamang ang siyang makapagpuno ng ating kadalakan. Amen! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So, ang ating Panginoong Kristo ang tanging kailangan natin sa ating buhay. Wala nang iba. Dahil hindi tayo makarating sa ating patutunguhan o sa tunay nating tahanan kung wala ang ating Panginoong Kristo. Dahil ang sabi niya sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O, diba? Walang makakapunta ni isa man sa atin kung hindi sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang susi, tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at ating tagapagligtas. Dahil siya lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang makakapunta kundi sa pamagitan lamang niya. Wala na iba. Walang ibang pangalan. Walang ibang mababasa sa kanyang pangalan kundi ang pangalang Hesus Kristo lamang na siya ang magdadala sa atin patungo doon sa buhay na walang hanggan. Pagiging ang Panginoon. So, ito po ang 200 na ating tinatahak ngayon. So, merong ilan sa atin, examine natin ang ating mga sarili kung saan ba tayo nakaapak ngayon. Dahil rinika po sa salita ng Panginoon na hindi lahat ang tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, hindi ibig sabihin, kahit simba tayo ng simba, nag-serve tayo, kung ang ipinamumuhay naman natin ay labag sa kalooban ng Diyos, hindi pa rin assurance na tayo'y makaakyat sa langit. Amen po. Dahil yun naman po ang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. So, kapag dito tayo, may ano ba ito? Ilaw. Kapag dito tayo nakaapak sa malawak na daan, pwede tayong mag-U-turn. Dahil bukas sa lahat ng pagkakaon ang kamay ng Diyos para tayo ay patawarin. Humingi lang tayo ng tawad, aminin natin na tayo nagkamali at tayo patatawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Pagsumikapan po natin na tayo ay makapasok doon sa makikot na pintuan dahil ang dulo noon ay yun ang buhay na walang hanggan, ang lugar na kung saan nag-aantay ang ating Diyos Ama. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito ang laging katanungan ng aking puso. Ito lagi, kasi, di ba, nakwento ko na sa iyo na salbahe ako. Kaya lagi ko talagang tinatanong sa sarili ko, nasaan kaya ako, ito, kung wala ka? Kung hindi ko nakilala ang Panginoong Kristo, siguro patuloy pa rin ako sa pag-iinom. So, dalawa lang ang hantungan ko. Kung hindi ako sa ilalim ng lupa, hindi sana nakita ito kagandahan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ng Panginoon. Diba? Kung hindi ko nakilala ang Panginoong Kristo, kung hindi ko siya tinanggap, nasaan kaya ako? Dahil alam niyo po, maliban doon sa nasa nabanggit ko na kanilang salbahe ako na hindi ako nagpapatawad, meron pa akong isang ugali na hindi ko alam kung saan ko namana. Praise the Lord. Iyon po, alam ko, magagawa ng
ng diablo. Pero dahil sa paglilingkod ng aking Ama, ako po ay naluwag pa rin sa direksyon ng Panginoon. Alam mo ba noon, nung akong makapatay ng tao? Galit na galit ako doon sa yung asawang lalaki na binubugbog ang asawang babae. Galit, gigil na gigil ako noon. Alam mo, doon sa probinsya, meron kami kapitbahay na kapag nakainom siya, palagi niyang sinasaktan ang asawa niya. Laging may pasa dito, pasa doon, at pupunta sa barangay para i-reklamo yung kanyang asawang lalaki. Pero inaayos, pag-usapan, so wala kasi, nagkapatawaran. So, ayun, mga ilang linggo lang, ayun na naman, lasing na naman, book na naman asawa. Alam mo sa inis ko, mata pa ako noon, parang grade 4 ako noon. Nagtago ako sa puno ng atis. Oo, di ba ang may atis dito na puno? Di ba mayabong yan ang dahon? Nagtago ako noon. Magaling ako sa tirador. Dahil sa probinsya, tirador kami ng mga ibon. Sa inis ko talaga doon sa asawang lalaki, tinirador ko. Kasamahan dito sa ulo. O di tumigil, at hinahanap niya, gusto niyo ngayon na nagtirador sa kanya. Tumigil siya, nakabungbugi sa asawa niya. Sabi ko, bakit ba ganito ang puso ko noon? Kasi noon pa yun, hindi ko kakilala ang Diyos. Talagang salbahe ako. At yung kapatid ni mother ko, ayun, malaki na ako noon, parang nasa college na ako noon. Nakita ko lang, napanagpunta na yung suntukin, yung kapatid ng nanay ko. Di ba, yun talaga ang kahinaan ko. Kapag may nakita akong nananakit, na yung walang kalaban-laban, yung sinasaktan, parang gusto ko siyang gumulpihin. O, gusto ko talaga siyang upakan. Parang hindi ko alam, bakit ako gigil doon sa mga salbahe na marunong sumutok, marunong malakit, doon sa hindi naman marunong lumaban. Bakit hindi siya marunong magyaya doon sa marunong din martial arts? Kung gusto niya talaga ng ganong klaseng laro. Oo, alam mo, nung padaan ako doon sa bahay nila, kainin din. Siya kasi ay nakainom. Nag-away sila ng tiyahin ko. At tama-tama naman, ganun din yung niya. Gusto na niyang suntukin. Meron akong nakitang gusto doon. Tinataw ko talaga. Buti na lang nakatakas. Hindi ko na hampas. So, alam mo, tumakbo siya sa tubuhan, hinabol ko talaga siya ng bato. Binato ko ng binato. Hanggang gabi, hindi ako umuwi, inaabangan ko siya sa bahay nila. Dahil gusto ko talaga siyang gandihan. Dahil noon pa man, bago yung sila kinasal, kahit yung mga kapatid ko, sinabihan ko yung kanilang mga asawa na bago ang kinasal. Kapag dumating ang time na mag-aaway kayo, huwag na huwag yung sasaktan na bubugbugin mo. O bigyan mo ng pasak o anumang galos. Dahil kapag nakita ko, ahatingin talaga kita magkalo naman. Kaya sinabi ko sa kanya, di ba sabi ko sa iyo, na huwag gagawin yan. Dahil hahalbunin talaga kita. Kahilansin ko talaga siya. So alam mo, tingnan mo gumawa ang Diyos. Hindi naman siya napakita sa akin, nagtago siya sa akin. Doon siya pumunta sa father ko at doon siya umiyak. Kasi alam niya, ang father ko lang ang pwedeng magsalita sa akin at doon lang ako nakikinig. Ako ng Diyos, yun, nagkasundo kami at close, hanggang ngayon, close kami, dahil hindi lang siya ulit. Kasi ano naman, huwag lang kayong manakit, dahil talaga, hindi ko alam. Kahit hindi ko kaawa yun, hindi ko alam bakit ganun ang ko. Ang ugali ko, mahilig ako kung sa Bisaya pa, mamalit ng away ng iba. Parang kung saan ba, nakisaw-saw lang ako doon sa away nila. Parang hindi ko alam, mahilig ako. Pero yun lang din naman, kapag nakita ko na inaapi o yung sinasaktan, yung walang kalaban-laban. Kaya ngayon talaga, itong talaga yung nasaan kaya ako, Jesus, kung hindi kita nakilala. Maaring nasa kulungan, o maaring nasa ilalim ng lupa, gawa ng nagkaroon na ako ng matinding karamdaman at hindi ko pa pala yung natapos yung sharing ko kanina na ako'y tinawag sa isang karamdaman na yun ako, nagkaroon ako ng stay sa aking breast at yun hindi po natuloy dahil umuwi na kami ng probinsya. So after po, tapusin ko ang aking sharing ko. Tapos
Nung after po ng living ng father ko dahil before ko siya namatay. So nung December, di ba may lista regalo tayo bago mag-24, bago mag-24 ng gabi. Nagsimba kaming lahat. Kapatid ko maliban ako sa father namin dahil ako na siyang umuwi kay Lord. Hindi ko alam dahil nung kabataan ko, palalo na ng high school ako na nagbarkada ako. Hindi talaga ako nagsisimba. Dahil kapag tinawag, kapag biyaya na ako magsimba, katwiran ko, ayoko. Dahil nilugog ko lang sungay ko sa simbahan. Kasi nga, simba ako ng umaga, iinom naman ako ng alak sa hapon. So parang ayoko, hindi ako nagsisimba. Pero nagtaka ako nung time na yun, dahil tapos na ako pinag-pray ng father ko noon. So parang ang power, ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay nasa akin na. So nung time na noon, December 24, nung matay kami ng Mass, hindi ko alam pag tapak ko pa lang doon sa pintuan ng simbahan, parang nanginginig ako, parang hindi ko naintindihan. Tapos habang patuloy ang misa, at lalo na nung tinaas ng pari ang ostya, doon akong hiling sa Diyos. Sabi ko, Lord, wala ko dapat nang hiling sa iyo ng kagalingan dahil nahihiya talaga. Sa totoo lang, nahihiya ako sa Diyos. Dahil sa mga katotohan ko. Dahil inamin ko talaga hindi ako mabait, salbahin ako. Kaya nahihiya ako, hindi ako humiling sa Diyos ng himala. Ang hiniling ko sa Diyos, kasi birthday niya na bukasan, di ba? Sabi ko, Lord, pahingi ko ako ng regalo. Regalo na hindi ko makakalimutan habang buhay ako. 24 yan ng gabi. Ang misa doon sa amin, 10 ng gabi. Yun ang misa para pagkatapos ng 11, makauwi ka pa, mag-12 o'clock. So, yun. So, yun ang hindi ko nung tinaas ng pare ang ostya. Na bigyan ako ng regalo na hindi ko makakalimutan habang buhay ako. Alam mo po rin ang Panginoon, kapag umaga, hindi ko talaga ito maitaas dahil masakit. Umabot ko dito po yung namumula na ito. Kaya kailangan na ito tanggalin na ito. So, hindi ko maitaas. Noong 25 ng umaga, parang masakit. Bakit walang sakit? Nagtaka ako walang sakit. Pero hindi na wala na ako wala na nakita. Hindi na ako tapos nung kinapa ko, wala na siyang wala ang bukol. Kaya tinawag ko si mother, ito, bakit tayo nawala? Parang nagimala ang Diyos sa buhay ko. Kaya sabi, what's it again? Yung parang Bisaya, what's it again? Yung parang niloloko ko lang sa ako. Sabi ko, hindi wala talaga. Kaya kinapa ni mother yung suso ko. Wala na talaga kami nakapanag na bukol. Alam mo, kasi walang po noon, walang clinic dahil 25, Christmas Day po yun. Nung pagka 26, pumunta kami sa clinic doon sa Bacolod, sa Dr. Suspica. Sinultrasound. Wala na bukol na sila. Nagbigay na sila sa kaya gano'n po talaga ang Panginoon kapag kumilos, hinayaan mo talaga na siya ang manubra, siya ang magiging driver ng buhay mo. Kasi simula po, nung ako pinlay over ng tatay ko, doon po talaga naramdaman na bakit nakaramdam ako ng lamig, bakit nakaramdam ako na parang akong binubuhusan ng tubig at hindi ko mapigil yung luha ko at bakit parang hinahanap ko na ang mga gawain na kung saan salita ng Diyos ang pinag-usapan. Parang total conversion talaga ang nangyari sa akin. At hindi pa, may regalo pa ang Diyos sa akin. Dahil humingi ako sa kanya ng regalo na hindi ko makakalimutan habang buhay ako. Yun, binigay ng Diyos. Ang isang himala na hanggang ngayon, lagi kong isinisigaw sa mundo ang himala na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Talagang nakakarote ang Diyos. Kaya kung tayo pa mananampalataya sa Diyos, kailangan mananampalataya tayo ng buong-buo. Kailangan nandoon po yung paniniwala natin na maganap ang ating kahilingan, na maganap ang ating hinihingi. Wala talaga akong mabanggit sa bibig ko, kundi Lord, salamat. Salamat dahil yun ay binigay mo sa akin sa kabila
Nang gano'n katigas ang ulo ko, nang gano'n katigas ang puso ko. Pero nandoon, na napakabuti, napakakila pa rin ang Diyos sa buhay ko. Kumilos pa rin siya, ipinaranas pa rin niya sa akin ang himala. Na yun po ang magiging tawag nito, lagi kong isisigaw sa buong mundo na ang kapangyarihan ng Diyos kapag hinayaan mo lamang siyang kumilos sa buhay mo, hindi na talaga mabibigo. Dahil yun ang kanyang ko. Walang likod ng Diyos na pinabayaan. So lahat kayo naglilingkod ay nakakaranas kayo ng mga himala ng Diyos dahil doon sa laki ng inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya purihin ang Diyos, hallelujah, hallelujah. Dito po nagtatapos ang ating panayam sa aras na ito. Kaya ibigin ko po sa ating music ministry. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung sakalan to. Sumasbay sa agos ang mundo ito, ako'y gulong-gulong. Magpapahid kami sa inyo ng langis at tawagin ko po ang ating mga kapatid na tutulong sa pagbabahid ng langis at kayo po ay aking